O ito naman mga kapatid, balita naman po sa Metro Manila. Aabot sa 2,000 pamilya ang nawala ng tahanan matapos ang sunog na nangyari po sa Tondo, Maynila noong Sabado. Kanya-kanyang likas sa mga residente habang nilalamon ng apoy ang kanilang tahanan. Mabilis kumalat ang apoy sa pagitan ng mga bahay kaya't nabalot din ng makapal na usok ang lugar. Agad namang rumesponde ang mga bumbero pero naging pahirapan ang pag-apula ng sunog. Gumamit na rin ang helicopter ng militar para magbuhos ng tubig. Sa kasagsagan ng sunog, rumesponde rin ang Philippine Red Cross sa nanganganak na 41 anyos na ginang. Ligtas namang naipanganak ang sanggol. Inabot ng 12 oras bago idineklarang fire out. Base sa investigasyon, posibleng napabayaang niluluto ang mitsa ng apoy sa isang bahay. Sa ngayon, nananatili po sa mga evacuation center sa Barangay Hall ang mga nasunugan. Halos 7 milyong piso naman na halaga ng iligal na droga ang nasabat sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City. Isang plastic na puno ng high-grade marijuana o kush ang itinago sa 4 na package. Isang tip naman ang natanggap ng mga otoridad kaya't nasabat ang mga nasabing droga. Hawak na ng PIDEA ang naturang kontrabando at iniimbestigahan na ang mga nagpadala nito. Tuluyan ang ipinagbawal ang paglangoy sa baha sa Metro Manila. Inatasan po ng Metro Manila Council ang bawat lokal na pamahalaan na magsagawa ng information drive tungkol sa mga sakit na posibleng makuha sa paglangoy sa baha. Kagaya po yan ng leptospirosis. Ang bawat lokal na pamahalaan na raw ang bahalang magpatupad at magtakda ng parusa sa mga lalabag dito. Una nang inirekomenda ng Department of Health o DOH ang swimming ban sa baha. Kasunod pa rin ang pagtaas ng bilang ng mga nagkakaroon ng leptospirosis matapos ang bagyong Karina noong nagdaang Hulyo. Nakukuha ang leptospirosis sa mga baha na may ihi ng hayop tulad ng daga. Nakamamatay po ang leptospirosis kapag ito'y hindi naagapan. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.